Inabangan din ng mga kaanak ng mga nasawi sa madugong Duterte drug war ang desisyon ng ICC Appeals Chamber. At nakatutok live si Rafi T. Rafi. Vicky, naging emosyonal ang mga kaanak ng AGK victims na nanood sa live streaming mula sa ICC matapos ngang marinig yung anunsyong sumang-ayon ang Appeals Chamber sa naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 para i-dismiss ang apela ng kampo ng dating Pangulo para sa kanyang pansamantalang paglaya. Bago ang anunsyo, matyagang hinintay ng mga kaanak ang live stream ng desisyon ng Appeals Chamber mula sa The Hague. Bagamat malaki raw ang kanilang paniwala na hindi pagbibigyan ng interim release ng dating Pangulo, naroon pa rin daw ang pangamba ng mga kaanak. Batid raw ng mga kaanak ng mga biktima ng EGK na umpisa pa lang ang anilay panalong ito sa Appeals Chamber, pero marapit na raw itong ipagdiwang. Masaya po ako at yun na yung pa-birthday na ng sa anak ko. Makakamtan niya na talaga ang tunay na katarungan. Na hindi siya nakalabas at hindi napayagan. Salamat kay God. Pero umpisa pa lang po ito, hindi po ito yung trial. At least may pag-asa na kami. At ilang bisis na tinangka ng abogado niya na siya ipalabasin. Pero hindi sila nagtagumpay. They didn't set out precedent o parang walang bago. Sabi lang nila, ito yung batas at ito yung pag-apply namin. Pero in the long run, I think there will be a political impact. Vicky, matapos ang desisyong ito ng Appeals Chamber ay hindi na ito pwedeng i-apela pa ng kampo ng dating Pangulo. Sunod ang mga abangan ang desisyon ng Appeals Chamber sa motion na baligtarin ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber na may jurisdiksyon ng ICC sa kaso ng dating Pangulo. Inaasahang Enero sa susunod na taon na yan ilalabas. Yan ang latest mula rito sa UP sa Diliman. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.